Tiniyak namang haharap si dating Pangulong Duterte sa gagawing pagdinig ng mataas sa kapulungan ng Kongreso hinggil sa war on drugs sa Lunes. Pero iniyag ni Minority Senator Coco Pimentel na hindi muna siya pagsasalitain, kundi pauunahin muna ang magbigay ng testimonya ang mga biktima at mga nag-aakusa sa dating Pangulo sa issue ng EJK o yung extrajudicial killings at yung reward system. Si Mean Corvera sa balita. Kumpirmado ng dadalo sa pagdinig ng Senado sa Lunes, October 28, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng war on drugs. Ayon kay Senador Aquilino Coco Pimentel, ang chairman ng binuong subcommittee ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa isyu, nagbigay ng assurance ang dating Pangulo na pagbibigyan ng imbitasyon ng Senado. Well, sinabi ni Senator Bato sa akin na willing daw to attend. Di sabi ko, sige, kung willing to attend daw walang invitation, di-invite ko na. Pero kahit dadalo ang dating Pangulo, sinabi ni Pimentel na hindi ito ang unang pagsasalitain oras na magsimula ang investigasyon. Kailangan anyang pagsalitain muna ang mga biktima at mga nag-aakusa. Bukod sa pamilya ng mga biktima na namatay sa anti-drug war operations, inimbitahan ng Senado sina dating PCSO General Manager at dating Police Officer Royina Garma na una nang nagsiwalat na may reward system sa drug war. Inimbitahan din si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na itinuro ni Garma na umanay tumutukoy kung sino ang sasama sa drug war list at ang umamin noon na drug lord na si Kerwin Espinosa. Kasi dapat marinig muna natin ano ba yung issues against the war on drugs. Kasi the only reason bakit ba tayo nagkaka-hearing, kasi there must be some issues, hindi ba? So if it's a perfectly run government program, di wala dapat issue, wala dapat hearing. Blue ribbon pa ito. This is about malfeasance, misfeasance, or non-feasance. Ibig sabihin nun, misbehavior. Misbehavior yan, bad behavior ang meaning ng blue ribbon by government officials. So doon tayo mag-umpisa. What are the issues being raised against the drug war? Ayon kay Senate President Francis Escudero, bibigyan nila ng respeto at tamang kortesiya ang dating Pangulo. Paglilinaw na Escudero, ang kanilang gagawing pagpapatawag sa dating Pangulo ay bahagi ng demokrasya. Sino man ang resource person, dating Pangulo man o ordinaryong Pilipino, marapat tratuhin ng may paggalang, respeto at buong pagkilala sa kanyang mga karapatang pantao sa ilalim ng saligang batas natin. Siyempre, dahil dati siyang Pangulo, inaasahan ko na sa parte ng mga miyembro ng Senado, bibigyan siya ng karampatang paggalang. Hindi lamang bilang tao, hindi lamang bilang Pilipino, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. Hindi naman ikinukonsidera ng Senado na isyuhan ng subpoena o contempt ang dating Pangulo kung iislabin ang pagdinig ng Senado. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng maliwanag, payapa at komprehensibong palitan ng pananaw at pagbibigay ng impormasyon nang hindi kailangan dumating sa anumang away, bangayan o init ng ulo. Ayon kay Pimentel, bilang miyembro ng komite, papayagan ng mga magtanong sa resource persons at sumagot sa mga paratang sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo na idinadawit din sa umano'y mga krimen sa drug war ng Duterte administration. Pagtiyak ni Pimentel, hindi politika kundi ibabatay nilang investigasyon sa mga ebidensya. We'll just follow the evidence. So hindi tayo magiging biased if we just follow the evidence. Pero yun na nga, kung in-expect nila na ididiin yung fellow senators, hindi rin po yun ang mission nitong subcommittee na to. Ang instruction sa subcommittee, conduct hearings to investigate the Philippine war on illegal drugs. So, since blue ribbon ito, ano ibig sabihin nun? Titignan natin kung merong nag-misbehave. Malfeasance, non-feasance, and misfeasance. I-define natin yung mga terms. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.